Hi mga ka-senior, good day po sa inyong lahat at meron na naman po tayong uling update dito po sa ating garden, dito sa ating compound, no. Mapapansin nyo, ito po yung harap na gate natin, hindi pa siya tapos. Pero ang design po talaga niya, puro flowers po talaga, no, kasi balak ko talaga yung ayusin siya na puro bulaklak talaga yung nandito sa gilid niya. So ito yung ating pader, no, hindi pa siya tapos. Ito yung ating gate, kinakalawang na pero papinturahan natin siya ng puti. Kasi gusto ko white lang po lahat. And then, yung ating mga halaman, since tag-araw na, ito sila, natutuyo. Dito sa harap na ito po ng bahay ng anak ko. Ito yung mga halaman sa gilid. May mga blood banana dyan, may mga miracle fruit, meron ding durian, tsaka mga bayabas, avocado, and then itong sa tapat naman ng gate, yung mga bougainvillea. Iba-ibang kulay po yung bougainvillea natin, may pink yan dyan, may orange at tsaka may white. Ito yung ating elf na nasira na, pero tsaka yung ating treehouse, sira na rin, no? Ang bilis lang. Ito yung mga halaman natin na iba-iba. Lalakihan sila na puno kasi sabi ko para makatulong sa mainit, no? Makita natin yung mga puno. Sariwa pa rin sila kahit napakainit na. Napakainit po ng lugar ng panahon ngayon. Especially na tag-araw na. No? So yung mga tubig halos wala na. Pero at least dito sa atin, may tubig pa rin tayo sa mga balon natin. Dahil yan sa mga kahoy na malalaki na. Yung mga ugat nila nakakahold na ng tubig. At saka hindi na rin natin maramdam na sobrang init. No? Kasi nakakatulong tong matataas na mga kahoy na to na nagbibigay sila ng lamig. Ito yung straight na mahogany. Napaka-straight niya. Kaya nga sabi ko, kahit wala akong pamana sa mga apo, yung halaman ko yung pamana ko sa kanila. No, sa mga puno pa lang. 25 years na po itong nara ko. So, pwede na yung i-harvest ng 30 years. Kaso lang bawal na magputol ng nara ngayon. Sabi ko sa kanila, yung mga sanga na lang. Pero yung puno talaga wag patayin. Yan yung mga halaman natin. Nilagay ko po yan sa sako. Kasi nung nagpapader, tinanggal yung mga puno. Nilagay ko sila sa sako para buhay pa rin. Ito yung mga punla natin na iba't ibang halaman sa puno po yan. Puno yan ng mga mahogany, may mangga, iba-ibang puno yun nandyan para may shade sila. At saka may mga crotons din tayo. At saka traveler's palm. Yung traveler's palm natin, 20 years old na talaga yan. Napakalaki na. Samantalang binili ko yan, napakaliliit lang nila noon. Tapos itong mga bougainvillea natin, iba-ibang kulay yan. Gusto ko siyang i-bonsai. No? Meron tayong mga kulungan ng aso. Yan. Yung ating footwalk soon. Unti-unti lang kasi mahirap din po ang budget. Malaking gastos. Yung mga palmera natin, mga anahaw, ayan, matataas na po sila. Sobrang tataas na nila. Mga 20 years na rin din po sila. 20 years old na yung mga anahaw natin. Yung mga ano na sila, tatanda na. At saka ang dami na nilang mga bunga. So sabi ko nga, mine of gold na itong compound kasi sa halaman pa lang, kahit yung mga buto lang ng anahaw ang itanim mo, kikita ka na kasi ang mahal din ng mga anahaw ngayon. Yung mga maliliit na anahaw, tag 350 na rin. Sabi ko, kahit libo-libo na punla, makukuha na po dito ngayon sa compound na to. Dahil nga yung tinanim ko itong mga halaman na to, 25 years ago. So ito na sila ngayon. Kahit yung mga crotons, malalaki na. Yung mga ferns, iba-ibang klaseng ferns. Ayan, meron tayong red palm. 3 puno yan. Yung iba ninakaw na rin. Yung mga iba-ibang klaseng halaman na yan, ninanakaw din yan. Napakarami yan. Thank you for watching po at see you on the next vlog natin. Sana huwag kayong magsawa manood po sa atin. Mag-updates po tayo. Pero yung sa susunod natin ng mga updates, hindi na po dito sa lugar na to. No? Doon tayo sa preferably sa Negros. Ano? Kasi uuwi ako doon at ipapakita ko rin sa inyo yung mga halaman natin doon. Thank you for watching.